Van life is cozy, relaxing, and peaceful. Kaya nasabi ko na sa sarili ko na hindi na ako makakawala dito. Hindi na. Maliban sa simple at payapang pamumuhay, mas na-appreciate ko ang mundo. Lalo kong napapahalagahan ang kalikasan at yung mga nakatagong kagandahang kalooban ng mga tao. Ay! Meron pa ako nakikita oh! Ayan oh! Oh, yun oh. Ayan, kaso sa parang pulbo. Oh, parang pulbos, marami. Oh. Gold to? Gold yan. And van life is more fun kapag sinamahan natin ng adventures. Kaya samahan niyo ulit ako sa aking van life na walang ibang hatid kundi ang pagmamahal at kapayapaan. Napakaganda oh. Balik tayo sa lugar na kung saan nagtatagpo ang kabundukan at ang kaulapan. Mga bayan na iniikutan ng magagandang mga kabundukan ng Cordillera at Sierra Madre. Andito ulit tayo sa Cagayan Valley, sa Solano, Nueva Vizcaya. Kakaba ka ba yan? Ano, boy? Boy Turok, kamusta ka naman, Boy Turok? Kamusta, Boy Turok? Second shot. Nakalmot ako sa batok. Oo. Chinek naman nila kung mahapdi ba yung gas-gas. Hindi naman malalim eh. Nakalmot lang ako kaso napapraning ako. Nilagyan ng parang, hindi ko alam kung parang alcohol yung amoy. Hindi naman siya humahapdi. Kiniskis na kiniskis. Sabi nung parang taga-turok. Bet ba tawag doon? Oo, bet. Ang bet eh para sa mga hayop eh. Oo. So hayop ako. Oo. Wala naman daw. Kasi nga kuting naman at galing naman sa farm. Pero sabi ko turukan nyo na ako para sa peace of mind ko. So tinurukan ako. Bigat sa kamay. Pangalawa ko na to. hindi pangalawang kagata. Pangalawang turo ko na. Yung unang turo ko sa Malolos. Dito na ako nagpaturok ng pangalawa at yung pangatlo sa Nueva Vizcaya. Kasi dito sa amin sa Nueva Vizcaya, libre lang ang mga turok-turok na ganito. As in, merong program ang bayan ng Nueva Vizcaya na lahat ng mga ganyan, mga vaccines ay libre. Kaya, yun. Pagkatapos ng Malolos, syempre nagbahid tayo doon. Pagdating dito, paturok tayo, libre na yan. Maraming salamat sa government ng Nueva Vizcaya na merong ganitong klaseng programa. Yes. Na libre ang mga ganitong klaseng ano. So, ayun. Let's see. Maybe lagnat later. Anti-rabies lang sa kalam. Okay, welcome back to another episode. Napakaganda ng simula ng pagbabalik natin dito sa Vizcaya, no? Turukan. Ilang araw na lang ay babiyahe tayo. Pero dahil nga bagong turok ako at kailangan kong tapusin, kailangan ko muna magpahinga. Kailangan kong kumpletuhin. Pero syempre, habang nag-aantay tayo, mag-ikot-ikot muna tayo sa napakagandang lugar na ito. Sabi ko naman sa'yo, kailangan mo talaga magpaturok ng anti-rabies, anti-tetano, at ka ba na agat. Kasi diba lagi ka naalis? Ang weirdo lang kasi nung thought na tuturukan ka nang hindi mo kailangan, pero kailangan niya eh. Oo. Tsaka ano ba yun? Anti-tetano? Oo. Yun yung sinasabi ka sa akin kanina nung nagturok sa akin. Tuturukan din daw ka anti-tetano. Sabi ko, wag niyong gagawin sa akin yan. Baka pwedeng paghiwalay, huwag yung saksakan ng kung ano yung katawan ko ngayong umaga na to. Maaaning talaga ako ng sobra sa ganun. Pagkatapos na ng vaccine ng anti-rabies, wala naman akong rabies. Pero nagpaturok na rin din ako para protection na rin kasi nga ako'y madalas nga tayo sa outdoor, di ba? Marami tayong mga na-encounter may mga aso dyan na bigla na lang
susunggaban tayo, di ba? Oo. Mahirap eh. At least naka-ready yung katawan natin. Correct. Tapos yung anti-tetanus, kasi nga tayo ay laging nasa kawalan, baka makaapak tayo na may mga kalawang, mga pako. Yung isa pa, yung para sa kagat ng ahas. Pati ahas? Oo. Kasi syempre, lagi ka na sa bundok, lagi ka na sa mga liblib na lugar. Hindi kaya maging zombie na ako nito? Ako din, gusto ko magpagano. Ano sa'yo, pang pakalma, parelax ng nerves. Yung vaccine na pag tinurok sa'yo, kung konti na lang yung sasabihin mo, malumanay ka, gano'n, hindi ka laging mainit ulo, ganyan. Grabe, anong vaccine doon? Topak. Anti criminality and emotional damage. Yung gulong ko, kahit anong pangin ko, umiimpis. Ayun pala oh. Hello there! Kahit na medyo liblib ang ating lugar dito sa Nueva Vizcaya, hindi naman nawawala dito ng mga vulcanizing shop. Bago lang. Bago lang po ba? Sa sobrang dami na rin kasi na napuntahan ng ating camper van, nangolekta na siya ng mga pako. Vlogger ka ba? Opo. Kasi namumukhaan ka nila eh. Oo. Sabi, vlogger yun sabi. Taga dyan po ako sa paghahabag. Diyan lang po, doon po ako sa may Purok 5. Ito yung panahon na malamig na naman dito sa atin. Oo. Masarap. Masarap ang kan dito, lamig. Mm-hmm. Lalo dyan sa kanina, dumaan ako sa Maliko. Sobrang lamig doon po ngayon. Oo. Talagang hamog talaga ang kan. May maalalay pa sa akin. Kuya, thank you po Sige, ingat na lang, ingat. Maraming salamat. Okay. Alright. Okay. Thank you po. 200 pesos lang? Ang mura? Gumaganda-ganda naman na yung pakiramdam ko. I mean yung mood ko. Pero yun nga, tulad nga ng sinasabi ko na gustong-gusto ko nang bumalik ng Vizcaya. Gustong-gusto ko nang bumalik sa pagta-travel at makakita ng more on greens talaga, kabundukan, malamig na lugar. Andito na ako ngayon. Bigla naging okay yung pakiramdam ko, kasi okay na okay ako. At kung mapapansin nyo, meron akong saklog dito na parang pang mga Korea-Koreano. Nabili lang naman to sa ukay-ukay. Dito sa Vizcaya ngayon, napakalamig. Kagabi 16 degrees, ngayon 14 degrees ang lamig dito. At lalamig pa daw lalo. Pero okay lang yan, tulad nga sabi ko, na-miss ko ang ganitong klaseng klima. At yun talaga yung ganitong klima, yung ganitong mga surroundings talaga ang nagiging gamot ko. Nagiging okay ako eh. Kasi normal na normal akong tao ngayon. Ang sarap ng pakiramdam ko, parang wala akong inaalala, wala akong kinakatakutan, walang nagbibigay ng kabalisaan sa akin. Ako, si Watod, at ang puro kaberdehan na nakikita ko dito, sapat na sapat na. Kaya ngayong umaga, ay ako muna ay mag-iikot-ikot muna dito. Gusto kong makakita ng Kailugan. Yung Kailugan na dinadaanan ko kanina, yung tulay malapit sa amin, sa Baghahabag, kulay chocolate. Hindi ko alam dito kung dito ba may mga Kailugan na malinis sa mga kaloob-looban. Tignan natin. Nakawala rin sa kuko ng syudad. Kuko talaga. Wait lang, commercial. This vlog is brought to you by a tricycle. A Solano tricycle. One more. And this episode is brought to you by another scooter and Isuzu SUV. Let's go. And another tricycle right there. Ayan, okay. Yun. May katahimikan na. Okay, pwede na ako dumaldal. Sabi nga kanina, ako ay nakawala na sa syudad. At ako ay masayang masaya kasi ako ay nagbabalik na sa lugar na dapat ako
ay nandoon. Commercial. Hindi, nagloloko lang to. Medyo niluluwag-luwagan ko ngayon yung aking pagbablog na hindi masyadong parang TV show na nakasanayan natin. Ay ako lang ba na kung ano yung dumadaloy na kwento, hayaan ko lang mag-flow. Nasanay kasi tayo nag-edit dati sa TV, kaya yung vlog natin pang TV. Kaya medyo luluwag-luwagan ko ngayon para mas ramdam nyo yung realidad ng aking pag-vlog o yung buhay-buhay ko dito sa Vizcaya or dito sa Cagayan Valley. Kasama natin syempre ang ating camper van na ngayon ay masarap sa pakiramdam kasi nga siya ay na PMS na at maganda na ang kanyang pakiramdam ngayon tulad ko. So what on? In few days time, let's go. Hanap tayong ilog mga first timers. Gusto makakita ng umaagos na tubig. Gusto ko muna mag-relax ngayon kasi hindi pa naman ako makakaalis ng ilang araw. Ilang araw lang naman, like 4 days kasi nga meron akong turok. Meron pa ako last na turok. So hindi pa ako pwedeng lumayo. Alam niyo naman ang Vizcaya, underrated lang siya. Pero pagdating talaga sa magagandang mga tanawin, kabundukan, farms, malalawak na lupain na kulay green, the best talaga dito. The best talaga to. Kaya nung pagdating ko dito kaninang umaga, pag silip ko sa bintana ng camper van, my God, kita niyo yung magandang kabundukan na yan. Napaka priceless ng ganyang klaseng view. Kahit maghapon ako mag-isa dito at walang kausap at kayo lang ang dadaldaling ko dito, okay lang ako mga first timers, promise. Okay lang ako. Okay lang ako may kasama. Okay lang din naman ako mag-isa. Walang problema. Pero parang mas bias ako dun sa paminsan-minsan mag-isa ako. Masarap din kasi, kailangan din natin yun, diba? Lahat naman ng tao mo gusto mapag-isa minsan, diba? Minsan kailangan din natin na may mga tao nakapaligid sa atin para, parang kailangan balance Lahat ng bagay dapat balance Pag hindi balance bubuwal ka Nagiging malalim na naman ako. Kailangan ko lang ng tubig. Ilog na yun. Nakakita lang ako ng tubig na umagos. Okay na ako. Ganun talaga no? Kapag tayo ay dinala ng kapalaran sa isang lugar na kung saan doon mo mararamdaman yung kapayapaan, malayo ka man, talagang hahanap-hanapin mo yan. Babalik-balikan mo yan. Hindi ako makapasok kasi damaged bridge daw. So malabo na makapasok tayo dun sa ilog na pinuntahan ko dati sa ilalim ng tulay na napakalinis yung kailugan. Morning po. Miss kong bumati sa mga taong hindi ko kilala. Isa yun sa mga nagustuhan ko dito sa Vizcaya Pag binabati mo yung mga tao, ngingitian ka. Pag chinika mo, chichikahin ka rin. Pag tinapatan mo ng camera kapag nagbablog, game sa vlogging mo, pagkulitan sa'yo, magtanong ka, tutulungan nila kung saan, nasiraan ka, tutulungan ka. Saan ka ba, di ba? Napakatahimik na mundo ng Nueva Vizcaya. Hindi siya ganun kaingay, pero andun sa puso ko na sana wag na nga lang umingay masyado yung Nueva Vizcaya para ganito lang talaga to. Napaka-selfish ko, no? Pero napakaganda kasi ng Nueva Vizcaya, promise. Katabi lang to ng Nueva Ecija. Di ba madalas sa atin Nueva Ecija lang lagi narinig natin? Katabi niya may Nueva Vizcaya. Ang Nueva Ecija more on flats. Ang Nueva Vizcaya is more on kabundukans and kailugans. Ganyan. Sa mga oras na to, hindi talaga ako naghahanap ng bagong tutuklasing mga kailugan. Meron talaga akong pinupuntahan dito na pabalik-balik kong pinupuntahan kahit wala akong dalang camera o nagbablog. Gusto ko lang silang silipin ulit. Yung una, sarado. Pero meron pa tayong pangalawang option. Yung mga batang nito. Ano kilala kasi si Wato dito sa lugar na to. Kilala siya dito. Promise na miss ko talaga dito.
Kita naman ito yung packet ng muntok na maganda yung view dyan eh. Tignan natin. Dito muna tayo. Ilog muna tayo, ilog. So, ayan ito yung ilog. Oh. Kuya, pwede huminto dito? Mag-video lang? O sige, hinto tayo. Tulay ito eh, bawal eh. Oh. Bawal. Biskayano to, no? Biskayano to. Charot lang. Hazard tayo. Wala, nag-iba na yung itsura ng kailugan. Wait. Hey! Nag-iba na yung itsura. Ba't pa ako turo ng turo? Lumaki yung kailugan. Parang ito yung mga batang kalaro ko dati. Kayo ba yung mga kasama ko dun dati? Kayo yon? Oh, yung mga matagal na episode na yun eh. Mga batang nakasama ko nag-camping doon, nagluto-luto kami sa ilalim ng mga kawayan na. Sarap. Lumawak na rin. Hindi na makakapasok yung sasakyan natin doon. Dati kasi nakakadaan yun dyan eh. Calyat River, Calyat Bridge. Okay, baba tayo doon. Pwede pang bumaba. Sarap ng pakiramdam ko. Sarap ng panahon. Napakalamig. Baba tayo. Ito lang yung mga vlogs na gagawin natin. Yung mga chill lang na mga eksena na ganito. Para maramdaman ninyo na yung alam nyo yun, na kahit na through internet lang ang relasyon natin dito, eh parang yung feeling nyo, eh kayo ay nakasakay dito sa tabi ko. Yung feeling na parang kasama nyo ako na ako ay kausap ko kayo ng, alam mo yung parang magkakasama tayo. Ganun ang gusto kong maramdaman ninyo kapag pinapanood nyo yung vlogs ko. Thank you Lord sa ganitong klaseng napakagandang lugar. Thank you at napunta ako ng Nuevo Vizcaya. Ito po yung huling bagyo? Pagkababa, nakausap po si Kuya. Kayo po yung mga nagmamayari po ng mga kubo doon dati? Isa sa mga may-ari ng mga inanod ng mga cottages dito nung bumagyo. Ayan, pwede po maligo-ligo dyan, no? Oo, naglaba nga ako. Ganyan ang mga lalaki, naglalaba. Oo, yun. Yun. Tigasin. Tigasin talaga. O, tigas. O. Tigalaba. Tigasaing. Ayan. Masarap. Alam mo anong tulay na yan? San Juanico Bridge. Namimiss ko yung Tacloban ah. Punta ka dito. Yung mga nakikita nyo dito sa drone ngayon, yung mga parang may mga kubo-kubo na yan, nanggiginto pala yung mga yan. Oo, lahat ng ganito. Ito ang hanap buhay po ngayon ng mga tao. Punta ganito pa. Abay, kung ako hindi na nag-upload mga first timers at mga tipong mga ilang buwan nang wala na akong upload eh, baka nanggiginto na ako. Inuunahan ko na kayo. Ito mga nangingitim po na to. Oh, yan ang bahay nila. Ito. Bahay ng mga dito. Ito yung ganito nangingitim. So kailangan po to ng ano? Kailangan ito, kapag kukuha ka, piliin mo yung may itim yan. Maitim. Oo, yan. Yan ang bahay nila. So posible meron kaming ganun eh. Meron kaming Oo, pang ganyan. pang ganyan ng ano, Masasala dun yung sinasala yung gold. Oo. Pero sobrang liliit niya. Swerte Oo, mo na kapag parang pulbos lang yan, pero marami. Opo. Pero makaipon ka ng isang araw ng kwan. O, isang gramo din, 4,000 na. Aba, babay YouTube na to. Ah, Tsaka ang gold po kasi kahit na ganun mo po, di ba? oo. Hindi yan sumasama Sumasama dyan sa itim. sa itim, pero kahit na lagay mo po ng tubig tapos itong ginagawa ko, yung gold po is umiilalim, di ba? Yung kasigon yan, meron butas na ano, meron. Opo. Doon mapupunta yung Oo, sa mga gilid-gilid, no? ipon. Oh. Ginaganito-ganito lang yan. Tapos yung gold, hindi yan sumasama sa mga... Ayan, oh, natitira yung itim. Yung itim po yung natitira. Itim at saka ginto, matikim. Opo, makikita mo naman. So, ay! Ano po tong? Ay! Ano tong? Dyan. Ay, wala. Dyan Ay! pa. Meron po ako nakikita, oh! Ayan, Dyan. oh! Oo, yun, oh.
Ay, kaso sa bang pulbo. Oh, parang pulbos, marami. Oh, Gold to? gold yan. Kaya kung maghapon ka magaganyan, ay marami kang makuha. Meron nga. Oo, kasi kunti lang, ganyan lang oh. Okay mga first timers, ito na ang huling vlog ko. Maraming salamat sa 7 taong pinagsamahan ha. Meron talaga, promise oh. Kaso talagang gapulpo lang. Paano ko naman ano yan? Ayun po ah. Oo nga no. Promise. Balik ka dito, tawagan mo ako. Balikan ko po kayo dito, gamitin ko po yung ano ko ha. Mayroon pa akong ganun. Tapos pag nakakuha po tayo ng kalahating sako sa isang araw, hati tayo ha. Kalahating sako. Tay, maraming salamat ha. Ito na yung napipinto ko atang pagyaman ko. Wow, oh, yun. No. Talaga dito kayaman. Tay, pag ako nakakuha ng kalahating sakong ginto na to, itong tulay na to, papadoble ko to. Wala, marami ka nang di kilala. Kita na po ito. Let's do this. Let's go. Alam niyo ba na ang paglubog ng bigla sa malamig na tubig ay malaki ang naitutulong sa ating kalusugan? Ang paglubog bigla sa malamig na tubig ay mabilis na nakakatulong na mag-recover ng ating mga pagod at masasakit na mga kalamnan. May benepisyo din ito na nakakapagbigay ng masarap na tulog. Nakakabawas din ito ng stress. At higit sa lahat, nagpapalakas ng physical at mental na katatagan. Ito. Pagkatapos, biglang nakaramdam ng gutom. Lomi ang tinitinda dyan. Good morning sa inyo. Ay, ito. Sa dulo ng tulay, nakita ko ang Burley's Lomihan. Madalas ko na nadadaan nito noon at nagkakataong sarado. O yan. O, subscribe muna ako ha. Subscribe nyo ako ha. O, diba? Yes, dagdagan tayo ng 3 subscribers. Maya-maya, inapansin ko itong batang to. Bawal yan. Baril yan, di ba? Baril yan. Anong tawag mo dyan? A water gun? May gun pa rin, di ba? At habang nag-aantay tayo sa in-order natin, ay nakipagpicturan muna tayo sa mga lokal dito. At wala akong kalam-alam na itong batang lalaki na to ay matagal na palang nanonood sa atin. Nakasubscribe ka sa akin? Paano mo nakilala? Ay, nanonood kasi ako sa YouTube. Ah, pinapanood mo na ako sa YouTube? Stig. Oh, yan yun. Kaliit-liit na bata nanonood sa atin. Site pa kayo dati din. Ha? Mag-camping site pa kayo din. Oo nga, alam niyo yung sinasabi niya na totoo. Ayos, high five tayo. Akala ko ginagawa niya lang ako ng kwento, alam niya na nagkamp ako doon. Kaya ang ginawa ko, niyaya kong kumain. Kasi nakikita ko doon sa mga kumakain sa loob, ang laki ng serving. Kaya sabi ko, hati tayo. Dami pa lang pwedeng dito eh. May gusto ka ba? Gusto mo ng Shanghai? Hindi na. Hatian mo na nga ako doon. Kain ko. Ito nga alam eh. Kumain ka, hindi ko kayang ubusin yun. Dami nun eh, nakita ko eh. Dami. Pero tuwing babalik ako dito, iisa-isahin ko yung mga lahat-lahat yan, titikman ko yan. Lahat? Oo, lahat yan, titikman ko. Isa-isahin ko lang kasi hindi ko kayang kainin lahat yan. Ngayon, hindi ko Kung busog ka kaya. na ulit, huwag ka munang Lahat kakain. yan. Kung nagugutom ka ulit, punta ka na lang dito. Gano'n. Oo, babalik ako dito.
Kikita mo yata ako ulit. Oy, taga dito ka lang naman. Magkikita tayong dalawa. Eh, may school ako. Huwag kang pumasok sa school. Di joke lang. Ayoko. Kailangan kong pumasok Tama. No. para makatapos mag-aral. Bakit ano bang gusto mo maging? Police. Pulis! Ay, di pala, magkakatropa ako ng pulis dito. Lagi pulis ka na. Sa'yo ko mga isusumbong. No? Sa'yo ko magsusumbong. Kaya mag-aaral ka na mabuti para maging pulis ka. Kaya pala may baril ka. Ito. No. Water gun muna sa ngayon. Yun na. Ay, hindi pa pala. Yan na pala. Ito na, sir. Apo. Hati tayo Hati tayo. Sino gayang kadami yan? Paano natin ubusin yan? Napakalaking serving. Wala kay service. Kami, mag-ano, tamuwawa. Hindi yan. Hindi magagalit sa yung mama mo. Sumbong mo sa akin pag pinagalitan ko. Para dalawa na tayong papagalitan. Lolo ko, sundalo, papagalitan ako, lahat ng palo niya. Sundalo ba ang lolo mo? Oh? Mamaya, mapalo niya ako sa tek. Hindi ka papaluin nun. Hindi ka papaluin. Pagsasabihan niya lang ako yata. Bakit yung pag yun? Bait naman ka mo. Bait ka mo si Boy. Yan. Nawala na si Paisan. Yung bata kaninang kausap ko, nawala na. Tinake out niya yung soft drinks niya na iuwi na lang daw niya sa bahay niya. Tapos natatakot daw siya na baka mapagalitan daw siya ng magulang niya. Kasi binilin daw sa kanya ng magulang niya na huwag daw siya makikipag-usap sa iba. Paisan, pasabi sa mga mami mo, ako ang pinakamabait na naging kaibigan mo ngayong araw na to. Okay, kita pa tayo ulit ha. Okay, let's go. Masarap na ligo sa dagat. Dagat! Masarap na ligo sa malamig na ilog. Mga magagandang tao, magagandang kapaligiran. Bundok na lang yung kulang. Akitin natin dun sa taas para at least makompleto ko yung araw ko ngayon. Si Paisan ba to? Paisan! Paano? Babay na! Ha? Kita tayo ulit ha? Sige, bye bye! Gusto mo makakita ng overlooking? Samahan niyo ako. Medyo matinding akyatin yan pero kaya ni Watot to. Uugod-ugod lang pero kaya niya. Okay game, let's go. Ready na ba kayo? Ako ba ready na? Let's go, akyatin natin to. Okay, second gear. Ubusan to. Pero walang imposible sa low gear. Naka second gear pa lang tayo. Okay, solid. Low gear. Gapang si Watot. Pero hindi pa malala to. May mas malala pa dito ang inakit na ni Watot. Pero dito lang naman tayo sa may bungad. Gusto ko lang talaga tumambay dito. Ayan, napakaganda na nang nakikita ko mga first timers. Alam ko nare-relax na rin kayo ngayon. Kaya tapusin na natin. Sinimulan natin relax itong vlog natin. Tapusin na natin na nakaka-relax para masarap ang mga pakiramdam nyo pagkatapos yung panoorin. Para maganda na rin agad yung tulog nyo, makakatulog kayo. Okay? Nandito na tayo sa taas. Overlooking, let's go. Ang ganda ng view ko. Yay! Ganda. Pwede bang may spot ba di? Para dati kasi umakit ako dito para wala makitang spot na pwede pag pagintuan eh. Pwede siyang punta-puntahan pero wala siyang space para tulugan. Kaya ilabas ko na kayo dito. Para makita niyo kung gaano kaganda itong tinatamasa kong ganda ng kalikasan. Okay. Tada! Napakaganda oh. Hello! Hello world!
ilang linggo ba ako sa baba, sa Bulacan, tsaka sa syudad. Bago mag Christmas andun na ako. After New Year saka ako bumalik dito. Solid. Pero alam nyo, yung 3 weeks ko andun sa buhay syudad, na napapaligiran ako ng mga bahay na bato, pupunta sa syudad, matataas na mga buildings, may iingay ng mga kalsada, mga katrapikan ba. Stress na stress ako mga first timers. Grabe, 1 linggo pa lang bumibigay na yung aking talagang, kaya ako napanood yung mga ibang vlogs ko, sinumpong-sumpong ako doon ng ating kaibigan. Natagalan ko ng 3 linggong ganun yung buhay ko, na lagi ako nasa syudad. Sa bahay okay lang naman, pero pag ganun talaga kapag tayo ay hindi belong, hindi tayo nagiging masaya. Kumbaga, lalo na kapag pinipilit mo lang yung sarili mo sa isang sitwasyon or sa isang lugar na hindi ka naman talaga para doon. I mean, hindi naman talaga, alam nyo na yun, nagigets mo na yung, yun na yung sinasabi ko. Alam nyo na yun. Talagang ano kayo mapapaso kayo, mababurnout kayo. Unti-unti hindi kayo magiging okay. Kaya maikling payo ko sa inyo, ilagay nyo palagi ang sarili nyo kung saan kayo magiging masaya, ha. Dapat priority ang pagiging masaya. Ingatan nyo kung anong merong kasiyahan kayong tinatamasa ngayon, kasi mahirap mawala ng happiness sa buhay. Mahirap. As in, torture ang buhay kapag yung sarili mong kaligayahan ay nawala. Mahirap. Kaya palagi nyong ingatan ang sarili nyo, ang kapayapaan nyo, tulad ng sinasabi ko, yung kapayapaan, yung peace of mind, peace of heart. Pakaingatan nyo. Huwag nyo ilalagay yung sarili nyo sa isang lugar na hindi kayo magiging masaya. Ilag agad-agad para hindi na kayo lamunin ng kung ano-ano mang negativity na ang lalim ko. Ano ba? Tayo lang naman nagre-relax dito. Okay, tama na yung aking kakaganyan. Maraming salamat mga first timers. I'm back. Tuloy tayo sa biyahe sa mga susunod na araw. Tapusin ko lang muna ang aking ang aking turok. Meron pa akong isa buti nga't hindi masyadong tinamaan ako ng side effect ngayon, kasi yung unang-una kasi talagang ang hirap pala ng may side effect ng mga ganyang vaccine. Pero yun naman talaga ang kailangan natin, kasi nga biyahero tayo. Kailangan natin na may mga turok-turok tayo na mga ganyan, para at least huwag naman sana, pero at least safe na yung ating pangangatawan. Magkita-kita tayo ulit sa susunod natin na vlog. Life is good dito sa Nueva Vizcaya. Life is good dito sa Cagayan Valley. Life is good dito sa Up North. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Okay?